Kung titingnan nyo, ayan o, kita nyo, lumiyabi dito. Malamang tuwing testing yan, pag salpak ng sakit, pak, lumagapak agad dito to. Kasi merong shorted. Alam nyo kung ano yung shorted? Ito, for today's video, bali Grandmaster na JM1000. Medyo madalang-dalang yung gawa natin ng Grandmaster, pero ito ngayon, dalawa ito, 1000, and then yung isa, hindi ko alam kung ano yun. Anahin muna natin ito. Yung may-ari nito ay si Sir, ito, may iniwan lang sa akin yung sulat to, Robert Bartolata. Hindi ko alam kung taga saan ito, kasi nung dinala to dito, wala ako dito sa my shop. Sabi ko iwanan na lang. Ayan, unang-una sa lahat, maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Issue, hindi ko alam kung anong issue. Kadalasan kasi ang nireklamo nila rito ay umiinit daw yung Grandmaster. Ayan, tapos nung binuksan ko, ito nakakalas na yung supply, oh, nakakalas, oh. Wala na yung negative, tapos parang may bakat ng putok-putok. Siguro may sira itong output pag sinasalpak. Kasi itong Grandmaster, kapag may shorted dito, tapos pag magsaksak-saksak ka, pumuputok ito. Alam nyo kung bakit? Walang pang discharge ito. Walang pang discharge ito. Once na sinalpak mo sa dyan, may shorted, magugulat ka talaga. Kaya minsan ginagawa ko, nilalagyan ko na pang drain para mali-discharge yung capacitor. Pag hindi mo nilalagyan, tapos may shorted dito or baliktad, magugulat ka talaga. Tapos visual check, yun nga, nakita ko ito, hindi na nakakabit. Tapos ito, yung mga transistor, hindi nakabaon ng maigi, oh. Ayan, tapos may mga sulat kasi may history na ng repair ito. Sa channel 2 naman, okay naman, parang hindi naman angat. Tapos ang request ni sir dito ay kung maaari daw dagdagan daw ng output. Try natin kung makakadagdagan ng output ito. Ayun, bali ito yung mission natin for today's video, na sana magawa natin yung Grandmaster na JM1000 na ito. Bago natin simulan yan, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Total, nakabukas na yung takip. Ibanatan na natin to. Tanggalin muna natin itong channel 1. Sa channel 1 muna tayo. Paisa-isa lang tayo hanggang sa patino natin siya. Baklasin ko muna ito and then i-troubleshoot ko. Baklas ko na yung channel 1 para ma-check natin pa isa-isa yung output. Need na baklasin itong mga bloke. Yan, para hindi na tayo magbaklas pa isa-isa ng transistor na ma-check natin siya. Ang problema, eto, nabaklas ko na siya and then good naman yung output. Na tingin ko parang napalitan na. Pinalitan na nila siguro ng bago ito. Tapos pumuputok pa rin kasi kung titingnan nyo, ayan o, kita nyo, lumiyabi dito. Malamang tuwing testing yan, pag salpak ng sakit, pak, lumagapak agad dito to. Kasi merong shorted. Alam nyo kung ano yung shorted? Ito, yung diode, oh, yung fast recovery diode. Yan, kwanto, N5408. Yan, to. Shorted ito, pakita ko sa inyo. Nasira na yung buzzer ng cellphone ko ay yung tester ko ito. Ayan, short to. Ayun, nihang ko na nga siya, oh. Kasi para malaman ko kung saan yung shorted. Oh, ayan, oh. Shorted, di ba? Oh. Short. Ngayon, baliktarin ko test prod. Kung pag ganito yung test prod, baliktarin ko. Reverse natin. Dapat wala dapat yan. Ngayon, ito. Oh. Diba? Sira itong diode. Oh, sira. Okay? Ngayon, tanggalin natin ito. Kahit wala naman itong diode, gagana pa rin naman yan Para ito kasing protection Protection ito, surge protection. Kaso nga lang, wala rin. Kahit na ganito, sisira pa rin. Kaya palitan natin, tanggalin ko ito, palitan natin. Tapos, ibabalik ko muna itong mga bloke, tapos testing natin ulit kasi na-check ko ito, parang wala naman na ako makita na sira. Ang problema, pinihit na itong linear na trimmer, pinihit na ito, compare mo doon sa iba,
sa may kabila, oh, iba na posisyon niya. Try natin i-adjust na lang mamaya. Balik ko naman ang mga bloke, tapos palitan ko itong diode and then testing natin. Select ko na yung mga bloke. Check ko na rin naman ito, may continuity, hindi siya open. Tapos nagpalit na ako ng fast recovery diode. Ayan o, 5408. Ayan o, hindi na siya short to. Tapos balik na rin ko yung test probe. Dapat wala to, kailangan wala. Wala, di ba? Ganon din dito, kailangan pag binaliktad mo ito, wala rin dapat. Wala. It means good na. Ibabalik ko na lang muna ito sa may casing. Balik ko yung mga kable and then para masukatan natin. Ito guys kung wala kayong bleeder dyan na nilalagay na resistor dito para na-discharge yung capacitor, para hindi lumagapak pag isalpak nyo rito, i-discharge nyo. Pwede nyo naman discharge yan. Kahit yung panghinang pwede nyo gamitin. Babalik ko lang muna ito. Pinalik ko na yung board. Tapos yung mga kable, pinalik ko na. Hindi ko na pinakita sa inyo. Baka magulat kayo eh. Sinangat ko muna itong sa may kabilang channel. Kasi itong kabilang channel, may problema na rin. May problema rin ito. Dito lang muna tayo mag-focus sa may kabilang channel. Obserbahan natin Ito, naka-plug in yan doon. Naka-valve muna ako para sigurado. Yan lang, nag-normal siya di ba? Ayun, magsukat tayo. Nag-normal, bilisan lang natin kasi baka uminit. Meron na, pero baliktad. Ayun, may bias na siya Nasa 0.5. Medyo mataas talaga yung bias nito Parang integrated plus AB kasi. Pinatay ko na, umiinit yan. Mainit na nga. Mainit, kailangan naka-heatsink kasi. Medyo mataas, nasa 0.5 siya. Baba ko na lang to. Pero okay na, may bias na siya. Gagawin na lang natin, lagay muna natin sa heatsink para sigurado. Umiinit kasi to, kailangan kasi ng heatsink. Stay tuned muna kayo, tapos ilalagay ko lang muna sa heatsink para malaya tayo makapagsukat ng maayos. And then kung maaari ibaba natin yung bias, ibaba natin. Pitin na lang natin itong linear na to. So kayo, stay tuned na kayo. Ilalagay ko lang muna sa heatsink ito. Ay balik ko na yung mga kable. And then ito, naka-heatsink na siya Ayan. Pinag-isipan ko pa kung dadagdagan ko siya ng output kasi may abang siya Kahit isang pares lang siguro. Kasi sabi ni sir, kung maaari daw dagdagan Pero siyempre, kailangan pressure rin yan. Hindi naman pwede magdagdag tayo na hindi magtataas tayo ng singil kasi binabayaran din natin yung output. Okay, naibalik ko na yung mga kable. Ito, naka-heatsink na ito. Dito. Ayan nasa halos magpo 0.5 na yan Ayan halos magpo 0.5 na. Medyo mataas talaga bias nito Ayan kaya malakas siya. Pero try ko kung kaya kong i-adjust na pababa pa. Tangina, dumikit. Ayun, hindi magandang balita. Dahil sa ginawa ko, ayun tinusok ko ito, tapos dumikit ito sa may bakal. Dali. Tingnan mo, bakat pa siya Kaya mahirap kasi. Tulad dito sa akin, wala kasi akong cameraman. Yung isang kamay ko nasa camera, yung isang kamay natin tumutusok dito. Disgrasyahan tayo. Ayan Okay na sana ito tingnan nyo. Shorted na. Dali na yung output dyan. Pambihira panibagong baklas ulit nito. So ngayon guys, bali voice over muna tayo dahil hindi nakakabit pala yung mic or nagloko yung mic. Ayan, bali pinalitan ko yung output dahil na disgrasya, nasundot natin doon sa may heatsink, sira. Buti isang piraso lang nasira. 0302 yata yan. 0302 yung nasira. Yan, buti isang piraso lang. Mag-ingat tayo sa pag tester kapag nagtitester tayo dyan or nagsusukat tayo ng voltahe kasi kunting mali mo lang, didikit yan dyan sa may heatsink, madadali ka. Ayan. Ayan, bali nakakabit na yung speaker box dyan, bali dalawa. Okay, tingnan natin kung meron na siyang audio. Ayan, may audio na yan dyan sana, kaso nga lang wala nga dahil nagloko yung mic ko, ewan ko ba.
Yan, titingnan nyo na lang. Pakita ko na sa inyo na may audio. Ayan, oh, umilaw-ilaw na yung signal indicator niya. Yung channel 1 yan, ha. Ayan. Good na siya. Working na. Baklas ko na yung channel 2. And then, kinalas ko na rin yung heatsink. And then, nag-check na ako, eh. Nagkalas na ako ng mga emitter niya or mga bloke. Pero kapag ipinlag mo, umiilaw yung bulb. Grabe yung ilaw ng bulb. Or hindi ko lang sure kung mataas yung kanya, mataas yung bias niya. Kasi pag i-plug mo siya, rektang power na siya agad. Yung ilaw dito sa may protect is hindi gumagana. Baka mamaya sira itong IC na ano ba tong value nito? C1237. Wala eh, good naman ito. Try ko muna ibalik yung mga bloke. Tapos try natin i-salpak ulit kung bakit ganun. Binalik ko na yung board. Hindi ko muna binalik yung mga bloke. Ay mga bloke nyo. Tawag nito. Hindi ko muna i-inject itong supply niya. Ang in-inject ko lang ay yung supply lang ng relay. Yan, itong relay lang. Yung mga maliliit na voltahe or yung kable. Itong main supply niya is wala muna. Tingnan lang natin kung may problema yung relay or mismong amplifier may problema. Okay, ito nakabuhay pa rin ito, eh. Hindi ko tinanggal. Okay, switch on natin. Yan, normal siya, oh. Umilaw na siya, oh. Oh, nagno-normal. Ibig sabihin, walang problema yung relay. Oh. Oh, walang problema yung relay. Ang problema is dito talaga. Andito yung problema siguro sa may amplifier talaga. Ngayon, ang gagawin natin, ibalik ko muna yung bloke. Ibalik ko muna ulit yung bloke. Tapos, ganoon, dating gawi. So, ipa-plug in natin ulit. Testingan natin. Yung ito, nakakabit pa rin ito. Tingnan natin kung magiging normal siya. Nag-normal naman siya, oh. Diba? Ayaw ko lang patagalin to kasi itong design nito, mabilis uminit. Kasi kailangan magkakasama sila sa heatsink niya, no? Oh, naging normal, di ba? Binalik ko na yung board sa may heatsink. Ayan. Pinagpaplanuhan ko pa kung magdadagdag ako ng output. Bala ko kasi magdagdag kahit tag-isang pares lang. Ayan, binalik ko na lahat ng kable. Tapos, nagsukat na ako ng bias dito. Yung bias niya is normal. Nasa 0.3, 0.4 lang. Na mas mataas pa nga dito, eh. Ngayon, ang ginawa ko para pumantay sila nito, pinihit ko, kasi itong trimmer niya, ito yung biasing nyo, pinihit ko lang siya ng konti para bumaba ito, kasi ito malakas ito pero masyadong mainit ito. Binaba ko na, mamaya ipakita ko sa inyo. Sa ngayon, ito muna, oh. Nagnormal, di ba? O, teka lang, ihanda ko yung tester natin. Ito na yung tester natin na pogi. Mag-ingat na ulit tayo, mahirap na. Kasi pag dumikit ka dito sa bakal na to, automatic sira yung transistor. Katulad dito kahapon, oh. Yan, muntik na nga maputol siya, oh. Pero buo yan. Yung isa yung tinamaan dun sa ilalim. Okay, dito pakita ko sa inyo, oh. Wala, mag-iingat talaga kasi sayang. Oh, nasa 0.3, 0.4 lang, oh. Ito yung magandang bias. Ibig sabihin good dito. Pero nagtaka ako nung tinisting ko, masyadong mataas or umilaw yung bulb ko. Ngayon, ito naman yung, ito na nga lang ako magsundot. Ito na yung kabila, oh. Oh, umantay na, di ba? Kapon, mataas yan. Oh, di ba? Pinihit ko lang ito. Malamang ginalaw nila ito, eh. Kasi nung pagkuhan ko kagabi nito, iba na yung posisyon niya, eh. Malamang ginalaw nila ito. Kaya mataas yung bias na 0.5. Pwede mo pa nga baba yan hanggang 0.25, eh. Pipihitin mo lang itong trimmer. Matibay yung trimmer na yan, eh. Matibay yan. Hindi katulad siya sa trimmer na kulay dilaw. Yun, medyo mabilis masira. So ngayon, working na ito. Dagdagan ko yung output. Tagwa 1 pair. Nabaklas ko na yung dalawang board, ha. Kapag magdagdag kayo ng output, ito pala yung pinalitan ko kahapon, no. Ito yung nadali. Patuloy na lang natin to. Kapag magdagdag kayo ng output, make sure na magdagdag kayo ng bloke. Bloke lang naman. Wala tayong ganitong bloke, yung katulad sa kanila, yung mataba na 0.25. Meron tayo ganito lang. Brand new ito, 0.33 nilagay natin na ganitong klaseng style. Hindi na natin pinutol. Hindi ko rin binaklas. Trabahong tamad lang. Pantay naman sila, oh.
Ayan, wag na wag nyo kalimutan. Wala na kayong ilalagay na 4.7 or 3.3 para sa may base naman. Wala na. Kasi dire-diretso lang siya, oh. Dire-diretso lang. Ito lang yung kailangan, yung 0.33. Ayan, 0.33. Ganon din sa may kabila, siyempre. Okay? And then, ganon din dito, sa isang channel. Ayan, 0.33 din. Dadagdagan ko na ng output. Saktong may natira tayong tag-iisang pares. Ayan, oh. Itong mahaba, yan yung dinagdag natin. Ito. Yan, tapos ito yung isang channel naman. Siyempre, kung ano yung value dyan nakalagay, kung 0281 yan, 0281 din lagay mo dyan. Mamaya magkabaliktad kayo. Okay, bali magiging 4 pairs na siya. Patong na lang dyan, sige. Magiging 4 pairs na siya. 1, 2, 3, 4 na. Pwede pa to dito sa dulo. Kaso, tama na yan. Wala sa usapan namin ni sir na punuin to eh. Okay. Oh, nalinis ko na kunwari. Ayan, binalik na rin natin yung dalawang board. Tapos naglagay na ako ng speaker. Ito, dalawa ito ah. Dalawa, tapos naka stereo mode tayo. Itong input natin. Tapos, yung sub natin dyan, kung alin dyan sa may dalawa na yan. Or sa apat na yan yung tumutunog dyan. Basta dalawa yung output na nilagyan natin. Ito yung audio source natin, laptop. Okay. Bala ka dyan. Play tayo ng music. Yan. Ito yung channel 1. Yung channel 2. Parang may problema yung control. Wala, good naman. Ayan, meron na. May audio na. Nininaan ko lang kasi baka may barangay tayo. Aga pa eh. Nagbubulaw tayo rito. Hindi na mag-iinit ito kasi binaba ko na yung bias niya sa 0.5 to na pares na lang ni sila nito. Kasi ang isa sa dahilan ng pag-init nito ay mataas yung bias. Yung 0.5 na biasing, mainit talaga yan. Malakas yan pero mainit. And then yan din yung cause ng pagiging sira ng output transistor kasi nga mainit siya. Tapos kukunti lang. Kaya bibigay yung output ninyo or output ng amplifier. Ito sir, dinagdagan ko na to. Nagiging 4 pairs na ito. Sir Robert Bartulata. Okay na yung Grandmaster na GM1000 mo. Hindi ko alam kung taga saang lugar ito eh. Bali goods na. Yun lang naging problema, yung diode. Tapos nadalihan ako ng output. Tapos ayun na, naka 4 pairs na siya. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo sir ha. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. And then sana nakapagbigay ideya ako sa may kapwa natin technician ng mga video bago-baguhan pa lang. Take note, medyo bago-baguhan pa lang sa mga master, itawan lang nila yung ganitong klaseng unit. Promotion bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on the go na 24/7. So mga gustong magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.